At ayun na nga, bukas na ang gaganapin na pangalawang hearing ng Blue Ribbon under Senator Dante Marcoleta. Kaya naman itong si Tuta Soto abay nagpupumilit na seryoso daw ang banta sa loob ng Senado. Kaya daw dapat munang i-lockdown. Ayun nga ba talaga ang dahilan? Threat? Banta? O baka naman banta para sa inyo, Tuta Soto? Meron bang threat na kayo-kayo lang ang nakakaalam? E di sana lahat ng senador alam yan. Gusto nyong ilak ang Senado para hindi makapagsagawa ng hearing sina Marcoleta. Balay-balita pa naman na ang bukas na mangyayaring hearing na dadaluhan ng Brave 18 Marines ay magkakaroon daw pala ng video presentation ng mga ebidensya ng actual counting at delivery of millions of billions ng mali-maletang pera na dinadala sa mga congressman, senators, public works officials at marami pang iba. Ayon kasi sa post ni Mr. J. Sonza nang magpasabi ang Senate Blue Ribbon Committee Subcommittee on Flood Control Corruption Scandal na may gaganaping pagpapatuloy ng legitimate Senate investigation, biglang may banta ng seguridad ng Senado. Ayon kina Win Gatchalian at Tito Soto ng grupong 11+1 Friends of the Palace, and their source is NBI, the same agency that raided the Senate and fired shots at Senate security forces, police and Marines. The same official who advised Erwin Tulfo of the arrival of the Brave 18 ready to testify in their sham inquiry. Bakit mga sir? Anong kinakatakutan nyo na mabulgar sa darating na Huwebes, June 11, 2026? Ito ba yung paglabas ng 14 pang dating sundalo na may kinalaman sa delivery ng mga maleta sa sangkot sa flood control scandal? Ito ba ay may kinalaman sa video presentation ng mga ebidensya sa actual counting and delivery of millions and billions of money to congressmen, senators, public works officials, palace bagman, etc.? Ito ba ay may kinalaman sa mga footage ng money laundering sa mga kasino ng mga flood control kickbacks? Ito ba ay may kinalaman sa posibleng paglantad ng mga batang babae na sinasabing biktima ng human at sex solicitation ng ilang mambabatas? Ito ba ay may kinalaman sa paglantad ng mga katibayan sa pagbibigay ng ayuda sa mga ICC investigators dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa? Ito ba ay may kinalaman sa pagdalo ng ilang personalidad na may kinalaman sa totoong pagtanggap ng maleta para sa mga pangunahang personalidad ng gobyerno? Ano ang kinatatakutan ninyo? Ang pagsambulat ng tunay na pangyayari, kwento, salaysay at katibayan? At heto, panoorin natin ng video na kung saan sa actual hearing na naging meeting ni Senator Erwin Tulfo ay nagulat sila dahil biglang dumating ang Brave 18 Marines na kinakailangang hindi makapasok doon sa kanilang pa-meeting. Kaya nga kinatatakutan nila ngayon ang Brave 18 Marines na siyang madadagdagan pa ng 21. Eto, panoorin natin. Pwede po akong lumapit dyan. Because I cannot see. 1 minute. Ang lupet ng eksena sa Blue Ribbon hearing. Si Matibag biglang tumayo tapos lumapit kina Tulfo habang ongoing ang hearing. Pwede pong usap tayo private? Hindi pwede yun. Mga tao na patanong talaga. Teka, pwede ba yan habang may hearing? No. Kasi ang alam ng karamihan, kapag may investigasyon, dapat diretsahan sa microphone at Yes. nasa record lahat. Hindi yung may pa-side conversation na parang may secret mission. Diba? At syempre kapag lumapit ka sa panel habang live ang hearing, automatic ang tingin ng netizens. Ay wow, may VIP access. Yes. Ang dating tuloy hindi Senate hearing kundi customer service counter. Imbes na mabawasan ang duda ng tao, Nako. lalo tuloy silang napaimbestiga sa comment section. Lalo pang naghinala ang taong bayan sa ganitong senaryo, ha? Sa ganitong senaryo ni na Erwin Tulfo. Kaya tuloy, ang kanilang pahiring kuno naging meeting na lang.
Kasi bawal ito eh. Bawal na bawal. Kaya suspended agad. At panoorin natin ang video na ito ni Congressman Erice na kung saan ibinulgar niya na itong si Senator Ping Lacson ay nagkaroon na pala ng deal. Kaya pala niya pinadidelay ang investigasyon sa flood control nung siya pa ang chairman ng Blue Ribbon. Panoorin natin ito. Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko na si Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Nako. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo. Ayun, yung 18 Yung mga Marines. Marines. Oh. Na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. May deal pala. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, Okay. si Mayor Nene na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. Ayun. At sinabi nila, involved si Presidente. Ay. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na Ay. nasa kanya. Ang laki nun. Sobra dun sa mga nakuha kay Bernardo Ay. at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Grabe. Bakit hindi ipatawag ni Senator Lacson, yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff Oh. ni Lucas Bersamin? Bakit Batangas. hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Batangas na naman. Kababayan ni Jinky Luistro. Kayo talaga ha. Grabe sa kagarapalan at ganid, gahaman sa pera ng taong bayan. Mismong galing na ito kay Congressman Erice. May deal na pala itong si Senator Lacson. Kaya pala walang pinatunguhan ang investigasyon ng flood control noong si Senator Lacson pa ang chairman ng Blue Ribbon. Pag ganon-ganon na lang. Hanggang sa na-delay na, hanggang sa hindi na ipinagpatuloy, hanggang sa nawalan na ng gana ang taong bayan kay Lacson dahil hindi niya tinupad ang kanyang tungkulin bilang isang senador na mag-imbestiga sa flood control para sa katotohanan dahil ayon nga kay Congressman Erice ay may deal na pala. So wala talaga tayo aasahan doon sa investigasyon na ginagawa ni Senator Lacson noong siya pa ang chairman ng Blue Ribbon. So kaya ngayon ang taong bayan nakatutok sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta. Kitang-kita nyo naman ang mga views pa lamang. Talagang 100,000 ang nanonood. Samantalang doon sa pahiring na naging meeting ni Erwin Tulfo ay hindi pa umabot ng 8,000 ang nanonood. So wala talaga naniniwala. So kung meron man naniniwala kila Tulfo ay kakaunti na lamang ang kanilang mga nauuto. Pero majority talaga ay inaabangan ng taong bayan ang investigasyon sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta at ni Cayetano. Ready na ba kayo bukas sa investigasyon muli ni Senator Dante Marcoleta sa flood control kasama ang Brave 18 Marines at sana maidagdag na makasama na nila ang 14 plus 7 na Marines na siyang magdadagdag ng ebidensya at testimonya laban sa Maleta Gang. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.